Tips para pumasa sa board exam, regardless kung kayo ay enrolled sa review center or kayo ay nagsa-self-review. Huwag na natin patagalin. Number 1, take down notes. So you have to consider this as part of your daily routine or your review routine. Proven and tested na to, na kapag sinulat mo kung ano yung inaaral mo, mas mareretain yun sa memory mo. Kung nung student ka pa lang, tinatamad ka magsulat, pues ngayon, pilitin mo yung sarili mo na magsulat. Kahit mga keywords lang, para mas maalala mo siya. Okay? Number 2, create a study plan. So you have to list down all the topics and the subjects that you need to review. Maglaan ka kahit 3 oras or 4 na oras para mag-review. By creating a study plan, mas ma-organize mo at magiging disiplinado ka pagdating sa oras. Dito kasi it's about time management na kahit busy ka or kahit marami kang ginagawa, make sure na may nailalaan kang oras sa pagre-review. Kung halimbawa, working ka ngayon tapos pinagsasabay mo yung review, time management. Pero kung nakafocus ka sa review, edi ang swerte mo kapag ganun. Number 3, get to know the scope and content of the exam. So dito naman, kailangan mong malaman kung ano yung nilalaman ng exam. Ano yung coverage niya, ano yung mga subjects na nakapaloob dito sa exam. Don't worry, nasa search to sa internet. So mag-search na lang kayo sa internet kung ano yung magiging coverage ng exam ninyo. Proceed na tayo sa number 4. Sa number 4 naman, you have to review your weakest subject way back in college. Hindi mo pwedeng skip yung hate mo na subject nung college or kung saan ka mahina na subject, kailangan mo rin niyang aralin. Kasi sa board exam, halos lahat naman ng subjects na inaral mo nung college from first year to 4th year or 5th year, depende kung ilang years yung course na natapos nyo, yun ang magiging coverage ng exam ninyo. So, babalikan nyo lahat ng mga inaral nyo nung estudyante pa lang kayo nung college. Number 5, practice shading. Well, it's given naman na we all know how to shade, but make sure you know how to shade adequately and correctly. May mga bumabagsak kasi sa board exam, hindi dahil sa hindi nila alam yung sagot dun sa tanong, pero bumabagsak sila kasi mali yung pag-shade nila dun sa Scantron sheet. Take note, hindi po tao mag-check or hindi manual i-check yan ng tao yung exam natin or yung Scantron sheet. Ang mag-check dyan ay mga machine, parang election, di ba? Machine ang mag-check ng paper. So make sure tama yung pag-shade ninyo. Hindi lalagpas, hindi sosobra, walang butas sa papel, hindi mababasa, basta mag-ingat kayo sa pag-shade. So, mas maganda na mag-practice na kayong mag-shade. Number 6 na tayo, practice answering situational questions. So, most of the questions kasi sa mga board exam, lalo na sa Prof Ed, yan ay mga situational. So, don't just memorize facts and information. Make sure na sumasagot din kayo ng mga review questionnaires that will challenge your logical reasoning and your analytical thinking skills. Huwag lang kayo mag-rely sa pagme-memorize ng pagme-memorize. And if possible, magbasa rin kayo ng mga mahahabang tanong sa Prof Ed. Kasi sa Prof Ed nga, situational yung questions. Majority ng questions dyan, situational. So, ang haba-haba ng babasahin ninyo. And then, regarding naman sa Scantron, pwede po kayo mag-download sa internet. May mga nada-download. And then, habang sumasagot kayo, print nyo na. I-download nyo, i-print nyo. And then, habang sumasagot kayo ng mga questionnaires, dun na kayo mag-shade. Kasi pag ginawa nyo to, di natitrain nyo na or nakokondisyon nyo na yung isip ninyo kung paano sumagot ng mabilis. Bakit mabilis? Kasi po may time limit, time-bounded ang board exam. Inoorasan din kayo dyan. Number 7, stay healthy and think positively. Alam ko na pe-pressure kayo ngayon, kinakabahan kayo, na-overwhelm kayo sa mga taong nakapaligid sa inyo, iniisip nyo yung expectation ng tao sa paligid ninyo, marami na kayong what ifs. What if hindi ako pumasa? What if bumagsak ako? Anong gagawin ko? Something like that. Kasi ganyan din naman yung naramdaman ko noon. But you have to focus on the positive side. I-manifest nyo na napapasa kayo. I-claim nyo na dati. Okay? And then, number 8, have time to unwind. Huwag kayo masyadong nagpapaka-stress. So, kahit isang araw, mag-allot kayo ng day na hindi kayo magre-review, hindi kayo mag-open ng notes, hindi kayo sasagot ng questionnaires. Kailangan nyo ring i-rest yung brain and body ninyo. Okay? Kasi yan din naman ang kakailangan ninyo kapag nag-take na kayo ng board exam. Pangit naman na hindi naging maganda yung kondisyon nyo kapag nag-exam kayo. Second to the last na tayo, number 9, seek the advice of the professionals you know. So, ang gagawin ninyo, kung may mga kakilala kayo ng mga professionals na at nakatapos na ng board exam, magtanong-tanong kayo sa kanila kung ano yung mga questions na lumabas during their time. Kasi makakatulong din yun. Ginawa ko rin yun before. Magtanong-tanong kayo sa mga seniors nyo kung ano yung mga questions na lumabas, saang subject maraming tinanong, and then hingi na rin kayo ng mga tips kung ano yung mga dapat nyong gawin. Okay? Wala namang mawawala kung gagawin niyo yun. And number 10, always pray. Don't forget to rely on Him. He has good plans for you. Naalala ko nung nagre-review din ako, na until now, nasa isip ko na, yung favorite ko na Bible verse,
When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Okay, so that's it. Good luck and God bless sa lahat po na magte-take ng board exam. Focus, focus, focus. So, isang click lang yan. Dapat mapasa nyo na agad. Magkaroon kayo ng extension sa pangalan ninyo. Okay? Padayon.